talaga kami tanggap ng tao. Huwag mong isipin yun. Hindi pa naman tayo sigurado kung anong dahilan eh. May bukas pa. Makakabawi pa tayo. Kasi gusto namin ikaw yung unang makaalam eh. Ano yun? Kami na ni Marco. Officially, mag-on na kami. Di ba? Ang tita Nessa niyo pala ang tumutulong kina Rochelle para magtagumpay ang singing career nila. Bigyan mo ako ng 10 copies niya. Ay, naku ma'am, hindi na po namin siya ibinibenta. Bakit, miss? Yun ho kasi ang instruction sa amin eh. Babay ko sa distributor. Gusto ko, maglabas ka ng mga negative publicity sa mga uling-ling. Ako, sir. Hindi ko na ho yata magagawa yung gusto niyong gawin. Dad, Napasyal ka? pinunod po yung mga CD namin sa market. May kinalaman ba kayo dito? At kahit kailan, welcome kayong mag-concert dito sa school, anytime. Cookie, thank you po! Thank you po! Leon, ano bang pag-uusapan natin? Edgar, may sasabihin ako sa'yo. Pero kailangan protektahan mo ko. Wala dapat makaalam na sa akin ang galing. Okay, sige, pero... Ano ba yun? Tama ang hinala mo. May kinalaman ng daddy mo sa pag-pull out ng mga CDs ni na Rochelle. Sa katunayan, ako ang inutusan niya para magbayad sa mga may-ari ng record bars. Ginagawa niya yun, Edgar, para pabagsakin ka. Tinatawag namin kayo kasi alam namin na kayo yung tunay naming mga kaibigan. Alam nyo rin na maraming gustong magpabagsak sa amin. Pero hindi naman kami papatalo doon. Tsaka hindi naman kami naniniwala na yung mga katulad namin walang karapatang mangarap. Kaya, kinausap namin si Dean. Pumayag siya na magsagawa kami ng concert dito sa school. Talaga? Kailan gagawin to? Sa lalong madaling panahon sana. Kailangan namin ng tulong ninyo kasi hindi naman namin kayang kami lang, di ba? Sunshine, hindi nyo na kailangan hingin ng tulong namin. Kasi kahit na ano pang gusto nyong gawin, susuportahan at susuportahan namin kayo. Oo nga. Hindi ako papayag na hindi kayo maging sikat, no? Believe ata ako sa inyo. Tutulong din ako. Salamat sa inyo, ha? Ikaw, Jack, bakit ka tahimik? Tinatanong pa ba yun? Alam mo naman na kahit anong sabihin mo, handa akong tumulong sa inyo. O, sige. Salamat. Ako na magsasabi kay Edgar ng lahat na napag-usapan natin. Hindi na kailangan. Narinig ko na yung usapan niyo eh. Tama nga kayo. Ngayon natin higit na kailangan ng kahit anong tulong para maging successful ang concert niyo. Tama ka, JC. Sa pag-imbestiga ko, nakumpirma ko na ampon nga lang ng mag-asawang Dado at Luisa ang mga ulingling. Saan nila nakuha si Rochelle? Inuwi sila ni Luisa galing sa Pampanga nang pumutok ang bulkan doon. Doon galing ang mga ulingling. Pampanga. Doon nakatira si Mami Nessa. Ang kailangan ko na lang ngayon ay ebidensya na makakapagturo na ang isa sa mga ulingling ay anak nga ng stepmother mo. At kung sino sa tatlong yun, yun ang isa rin sa alamin ko. Maraming salamat, Tony. Taas ang kutob ko na malalaman ko na rin yung totoo. Nararamdaman ko na malalaman ko na rin yung sikretong matagal nang tinatago ni Mami Nessa. Ano, Marco? Sinagot mo na ba si Danica? Sinagot ka na ba ang Danica?
lang yan. Ginawa mong tubig parang hayok na hayok ka sa beer. Baka na mamaya, hindi ka na makauwi niyan. Tol, hayaan mo na. Problemado yung tao eh. Nagsalita. At ikaw, problemado ka din kaya umiinom ka din. Ano pinagsasabi mo, Tol? Siyempre, nagiinuman tayo dito. Di naman pwedeng magpakalasing tayo, di ba? Sus, papalusot pa. Tol, akala mo ba hindi ko napapansin? Ginagawa mo rin yung ginagawa ni Mike ko, parang uhaw na uhaw kayo. Parehas lang kayo. Pare, hayaan mo na lang kami ni Miguel maglasing. Mm. Para mas sumasaya kami. Di ba, pare? Pare. Pira. Ay! Pare. Sorry. Komedyante ka, ha? Ingas talaga. Sorry. Pare, kahit naman uminom kayo ng uminom ng marami to, wala rin mangyayari. Bakit? Dahil mga plastic kayo. Ang sabi mo, Jack. Tol, baka ikaw ang plastic. Hindi ako plastic kayo. Kasi, nakikisama kayo sa hindi nyo naman mahal. Ha? Tama na nga yung mga dakdak na yun. Pakaramdam mo, ang galing-galing mo eh. Galing talaga ako. Tatawag natin sa concert nyo ay Ulingling Girls Live. Ganda, di ba? Ano? Hindi mo lang ba kayo magre-react? Ang ganda-ganda ng pamagat. Oo nga, ang ganda. Grabe, ang ganda, no? Alam nyo, alam kong rush to. Pero mas maganda siguro kung sa linggo na natin gagawin to. Ang kailangan na lang natin ay yung promo materials. Alam kong kulang tayo sa budget, kaya kailangan galingan natin. Ako nang bahala sa press. Welcome din ang public dito. Okay ba yun? So ano? Tara! Magtrabaho na tayo! Move! Let's go! Bakit ba ang buhay ay kailangan may kulay para makilalang totoo? Always mga tao nakatingin sa skin mo. Ito ang say nila sa'yo. Sa pula-pula-pula, puti-puti-puti, dilaw-dilaw-dilaw, kape-kape-kape, isip ay kulay green, itim-itim-itim, bakit tumitil-til? Galing, ha? Very good. Edgar, oh. Ano to? Wow, ikaw ba may gawa nito? Parang ko! Si Jack! Ang galing ni Jack, no? Dali, parang ibang-iba kayo dito eh. Napakaganda ng lahat. Siyempre. Yan, oh. Paano ba hindi ako yan? Sunshine na sunshine ng mukha. Ako pinakamaganda dyan. Hindi kaya ako kaya pinakamaganda kasi number 1, number 2, number 3. Ikaw na naman. Number 1 maganda, number 2 maganda. Ikaw number 3 maganda. Para hindi naman eh. Pag ganun yan eh. Saka nakakitang nagbilang unang kanan. Bakit? Yung ibang Chinese, pag ganun ang bilang, o minsan pailalim mo na eh. Walang pa ganon. Oh, ikaw lang yung pag ganun. Ay, nako. Sana concert na para makapanood na kami. Pula-pula, puti-puti-puti, dilaw-dilaw-dilaw, maganon, isip ay kulay green. Tingnan mo, parang nakasmay. Luis, may update ka na ba sa tita mo? Baka ayan na naman tumutulong na naman siya sa mga ulingling na yun. Hindi na makakatakas sa akin kasi binabantayan ko bawat kilos niya. Kaya don't worry. So far, hindi pa naman nakikipagkita si Mami Nessa sa mga uling eh. Good! Tuloy-tuloy na to. Konting panahon na lang, wala nang makakaalala na naging singers yung mga ulingling na yan. Buka sila. Ano ba? Kalapit ka ng kalapit. Saan nga?
Excuse me. Talaga naman, tignan mo. May paganyan-ganyan pa sila. May concert dito sa school ang mga uling. Ano ba bagay? Sige, lagyan mo. Akala ko ba babagsak na yung mga ulingling na yan? Bakit umiepal pa? Uy, ano ka ba? Ano ba yung ginagawa mo? Lagyan mo pa. Ano ka ba? Baka mahuli tayo dito eh. Masuspinde na naman tayo. Sige, lagyan mo pa. Uy, ano ba? Tama na nga yan. Ano ka ba? Ito naman. Ano? Eh, pag nahuli tayo. Ano ka ba, Luis? May paganyan-ganyan ka pa. Ay! Napunit ang poster. Alam mo, Rochelle, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakagawa ng maganda. Kaya hindi ako makapaniwala na sarili ko ang mga humadlang sa akin. Edgar, hindi ka pa naman sigurado sa mga suspecha mo sa dad mo eh. Huwag mo na muna siyang pagbintangan. Sigurado na ako. Ano? Oo, Rochelle. Sigurado na ako. Na si Daddy nga sumasabot tayo sa atin. Nakapagsabi na rin sa akin eh. Ginawa niya yung para hawakan ako sa leeg. Alam mo, gusto talagang pabagsakin ako ng sarili kong ama eh. Para mapatunayan ko na tama siya. Hindi ako magtatagumpay dahil sa katigasan ng ulo ko. Kaya, malaki magiging utang na loob ko sa inyo pag naging successful kayo. Kasi, may pagmamalaki kayo sa kanya eh. At sana, may maganda na mangyari sa concert niya. Wala nang mangyayaring hindi maganda sa concert. Siguradong sigurado ako doon. Kaya huwag kang mag-alala. Magtatagumpay tayo. Don't tell me panonoorin mo yung concert ng mga uling. Anong masama kung panoorin ko sila? Sa bagay, sigurado naman ako na magpa-flop yung concert na yan eh. Kaya, okay lang siguro kahit manood ka. Para kahit naman ikaw lang, eh may audience naman sila, di ba? Alam mo, Luis, pinipilit kitang magustuhan eh. Kaya lang, wala talaga eh. Wala. Gusto ko lang po malaman kung bakit pinayagan niyo si Rochelle na mag-concert dito sa school. Well, nagpaalam sila sa akin ng maayos. Dahil kailangan daw ito para ma-promote ang kanilang album. So, pinayagan ko. Pero di ba labag yan sa patakaran ng school? I mean, hindi naman school-related yung concert eh. At saka, wala namang kikitain yung school sa magiging proceeds nito, di ba? So, dapat hindi niyo po sila pinayagan. I see. As Dean of Sitio Lucia, I have every right and every leeway to change any policy or
rules of the school. Lalo na kung alam kong makakabuti na ba na makakatulong ito sa mga estudyante natin dito. So, ibig sabihin, pwede rin kami mag-concert dito? Of course! Bakit? Gusto nyo bang mag-concert dito? Oo naman po. Okay. Sa Sunday po, magko-concert kami. I cannot allow you that. I see. You know very well, Sunday ang concert nila Rochelle. Hindi ako makakapayag na 2 concerts ang gagawin sa isang araw. Parehong araw? Ano naman pong problema doon? Di ba sa grounds naman sila? Eh di sa auditorium kami. I'm sorry, Icy. Talagang hindi ako makakapayag. Alam mo, magulo yung mga pinaplano mong ganyan. I'm sorry. Aminin nyo na favorite nyo talaga yung mga uling-ling. Kaya sila lang yung gusto nyo mag-concert dito. Icy, don't say that. Bakit halata naman eh? Huwag na po kayong magmaang-maangan pa. Kaakala nyo, pwede ko kayong i-complain sa ginagawa. Sige, may karapatan ka, magreklamo ka. Pero siguraduhin mo lang na kausapin mo muna si Miss Nessa Samonte. Paano naman po napasok sa usapan si Miss Nessa Samonte? Dahil si Miss Nessa Samonte ang may gusto na mag-concert dito sina Rochelle. Yes. Ganon ang gusto niyang mangyari. Alam mo, Icy, kung hindi sa akin humingi ng permiso sina Rochelle na mag-concert dito, ako mismo ang lalapit sa kanila. Sasabihin ko dito sila mag-concert. Dahil yun ang utos sa akin ni Miss Samonte. Puso't isipan ko'y kay hirap pagpuhin. Burahin mo mabuti ay andun pa rin. 5, 6, and Ika'y mantsa, ika'y mantsa sa... Nandito pala kayo? Ah, oo. Kasi may klase pa sa auditorium eh. Bakit? Wala, may papakinggan sana ako eh. Sige, okay lang. Hindi. Sige, pagkatapos niyo na lang. Sige. Iniiwasan na naman ba tayo ni Micah? Parang. Lahat ng palalait na ginagawa ni Miguel tinitiis ko. Para lang mapalapit sa kanya. Pero sobra na siya kanina eh. Alam mo ba kung ano naramdaman ko kanina? Para akong minura pero hindi naman. Alam mo, nakakainis ka. Kaya na pa ako daldal dito, pero parang hindi ka naman nakikinig. Kasi naiinis din ako sa nalaman ko tungkol sa tita Nessa mo eh. Kanina pa rin ako nag-iisip kung anong pwede nating gawin kung totoo nga yun. Ano ba yun? Sabi ni Dean, kahit hindi daw humingi ng permiso si Rochelle na mag-concert dito, matutuloy pa rin daw ang concert nila dahil yun ang gusto ng tita mo. Totoo! Yun mismo kinatwiran sa akin din nagreklamo ako sa kanya kanina. So ngayon alam mo na, sana naman kausapin mo yung tita mo. Gawin mo kung ano makakabuti sa atin. Kung hindi, ako mismo susugod sa kanya. Talagang aaway-awayin ko siya kahit tita mo pa siya. Wow, ang ganda niya, Ate Pitang, ah. Tsaka mukhang mahal yan, ah. Uy, hindi to mahal. Nabili ko to sa ukay-ukay eh. Kaya ako kinuha. Kasi maayos pa kaya nilabang ko. Mukhang may lakad ka, eh. Ay, sa day off ko pa, manonood ako ng concert ni Rochelle. Concert? Hindi ka ba sasama? Pupunta ako dun, pero huwag na lang kayo mahiling. Ay, sige, sabay-sabay na tayo. Manunod din si Micah. Inay Pitang, yung pang PE ko po ba nalaban niyo na? Naku, hindi kasi hindi mo naman nilabas kanina eh.
Oh, sabay-sabay na tayo ah. Hindi ako manonood. Bakit? May nakaway ka na naman sa kaibigan mo? Wala. Siguro, pinagbawalan na naman yun ni IC. Ma'am Nessa, siniguro ko na hindi ko na kayo makakalimutan this time. Kayo nung inuna ko sa listahan ng special guest namin sa aming concert. Sana ho, makarating kayo. May ticket ho kayo? Manonood ho kayo ng concert ng Uling Ling Girls? Yeah. Bakit ho ba ang bait-bait niyo sa kanila? Ano ho ba ang totoong dahilan? Luis, pag-aawayan na naman ba natin to? Hanggat hindi niyo sinasabi sa akin ang totoong dahilan kung bakit mabait kayo kay Rochelle, hindi matatapos ang diskusyon natin. Dahil ba sa anak niyo siya? Siya bang nawawala niyong anak? Napatunayan niyo na ba sa tatlong nakita niyo na si Rochelle ang totoo niyong anak? Sino naman nagsabi sa'yo niya? Mami Nessa, huwag niyo na lang po pansinin si Luis. Upset pa rin po siya dun sa away niyo dati. Kaya ganyan po siya. Hello? Alam kong ginawa mo sa mga ulingling. Nakita kita. Sino to? Hindi ko sasabihin sa kanila ang ginawa mo. Kung magiging mabait ka lang sa akin. Ikaw ba naglagay ng sulat sa libro ko? Hello? Sino to? Hindi na importante kung sino ako. Ang intindihin mo, ang iuutos ko. Anong ibig mong sabihin? Kailangan sundin mo ko kung ayaw mong masira ka sa mga kaibigan mo. May ipagagawa ko sa'yo. Ano? May kinalaman ito ko na Rochelle. Oo, maghahanda na. Okay na yan, sir? Ikaw, okay ka lang? Huwag kang mananaranta. Nakakarating kami, sumasakit siya ko. Mga kwentong puno ng